top of the line Hilux. Punta lang tayo sa showroom. Dito sa Toyota San Fernando. 2025 Toyota Hilux GR Sport. Yung price, 2,460,000 pesos. Same pa rin yung front fascia sa previous model. May front camera for 360 view. Naka-projector LED headlamps with DRL. LED fog light. May functional air vent for aerodynamics. May front skid plate or bush plate na metal. 17-inch alloy wheels. Naka-disc brake sa front and rear wheels. Gloss black side mirror cover. May camera for 360 view. Equipped ng keyless or smart entry button. Mataas din yung ground clearance. Check natin yung interior. Suede and leather seats. GR to, kaya naka-red seat belt. Power seat adjustment sa driver. Manual naman sa front passenger. Sa door panel, hard plastic. Padded leather armrest. Power window switch na automatic. Leather wrap steering wheel. May paddle shifters na plastic. Tilt and telescopic adjust tong steering column. Analog gauge cluster. Para sa price na 2.4M. Kahit hindi naman full screen, mas malaking multi-info display lang siguro. May cup holder sa baba ng AC vent. Same sa front passenger. Pagdating sa visibility, okay naman, mataas yung ride height. Kitang-kita yung hood. Yung dashboard, hard plastic. Hindi rin sobrang kapal ng A-pillar, kaya less blind spot. Equipped din to ng blind spot monitor. 9-inch infotainment system. Wala nga lang volume knob. Dual zone climate control. 4-wheel drive control. Medyo nakakabawas lang ng format tong dial type. May rear differential lock. Downhill assist control. Wireless charging pad. 6-speed automatic transmission. Manual handbrake. Padded leather armrest. Check natin yung storage. Malaki rin yung storage space. Hindi ko lang gusto yung part na medyo limited yung swing ng cover. Walang vanity mirror yung sun visor. Pero sa front passenger, meron. May upper glove compartment or cool box. Dampen yung glove box. Aluminum na yung pedals, dagdag forma. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung back seat. For reference lang, 5'7" yung height ko. Suede and leather seats. Sa door panel, hard plastic. Padded leather armrest. Power window switch na automatic. May grab handle sa B-pillar. Nakaset na to sa driving position ko, yung legroom. Sakto lang yung space, hindi sobrang luwag. Yung foot space, makakapag-stretch ka pa rin. Hindi nga lang flat yung floor, medyo mataas din yung hump. Okay lang yung seating position dito sa middle seat. Yung headroom, nasa 3 to 4 inches pa. Okay din yung seat angle, hindi siya upright or 90 degrees. May AC vent. Check natin yung track bed. Na-upgrade yung fashion bar. In-improve yung bracket compared dun sa version 1 na manipis lang. Maganda siya, bagay na bagay sa GRS. Same pa rin yung design ng tailgate. Blackout yung mga emblems. LED taillight. Pero yung turn signal, halogen. May reverse camera, parking sensor. Equipped to ng tailgate assist, kaya expect nyo na magaan. Ganito yung space ng bed. Under rail yung style ng bed liner. May nabibili naman na cover kung ayaw nyong magasgasan. Check natin yung spare tire. Same sa stock wheels. Walang available for test drive, kaya wala akong idea sa ride comfort. Pero iba na yung suspension nito compare sa Hilux na 4x2. Naka-shark fin antenna. Sa opinion ko lang, mas gusto ko yung fender flare sa Conquest 4x4. Itong sa GRS, medyo hindi consistent yung curve. Kung hindi ako nagkakamali, parang naka-factory lift to. Kasi mas matangkad siya ng konti compare sa ibang Hilux na 4x2. Para sa price na 2.4M, mas okay siguro kung mas malaki ng konti yung gulong para bumagay sa size ng body. At proper all-terrain tire. Check natin yung engine bay. 2.8-liter turbocharged diesel engine. Based sa power and torque, sigurado na maganda yung engine performance nito. Palike na lang and subscribe. Paalam.